Hey guys, welcome back to my channel. So itong video na ito is going to be the part 2 nung video na pinost ko noong January about how to get an OEC for overseas Filipino workers na nandito sa Singapore. Specifically, kagaya ko na direct hire. So ibig sabihin, lumabas ako ng Philippines as tourist and then pagdating ko dito sa Singapore, nag-work na ako. So yun. So, yung part 1, ililink ko na lang sa baba and then check nyo na lang kung ano yung mga inayos kong papers para sa OEC. So, itong part na ito na yung part na umuwi ako ng Pilipinas. So, 4 days ago, kakabalik ko lang dito sa Singapore. So, ayan, ito may kodigo ako dito. So, pagdating ko ng Pilipinas na immigration, nag-fill up lang ako ng yung e-travel, ganon. And then, pagdating ko sa immigration, wala naman na silang tanong kung bakit ang tagal mo, umabot ka ng 1 taon sa Singapore, ganyan. So, wala nang ganon. So, diretso tatak lang, ganyan. Basta okay lang siya. And then, bago ako pumunta sa POAE, dapat meron kayong appointment with them. So, sa online lang siyang gagawin. Ililink ko din yung website nila kung saan gagawa kayo ng account doon, and then yung mga details nyo, ganyan, about employer, and then i-upload nyo din doon yung inyong passport, tapos maghihingi din siya ng pag-ibig ID yata, ganun, oo, na kailangan yung i-upload. Since ako wala akong pag-ibig ID, nag-upload lang ako ng, hindi ko alam, passport din ata na picture yung in-upload ko, para lang talaga mag-go through ako doon sa appointment, kasi hindi siya appointment pag hindi ka nag-upload ng picture ng passport at saka pag-ibig. Ayun. So, ayun na. So, meron na kayong appointment, di ba? After nun is, yung requirements ko lang na hiningi doon sa POAE is yung verified contract ko from my employer na ano daw? Yung contract ko, yung original contract ko from employer na pinab-verified ko dito sa Polo, Singapore, or basta sa Philippine Embassy dito sa Singapore. And then yung IC card, so ibig sabihin yung ating work pass ID or government ID, ganyan na inisyo ng MOM or MOM dito sa Singapore. And then yung original passport natin. So yung tatlong yun is i-photocopy siya. And then yun. Isang photocopy. And then, sa mga friends ko, or makakakilala ko, kumuha sila ng POAE sa main office sa Manila. And then, nagbayad sila ng 100 pesos para sa pag-print ng OEC. Sa case ko, sa Tacloban kasi ako kumuha, hindi na ako nagbayad. Pinrint nila, parang libre lang ganun. So, hindi na ako nagbayad as in kahit piso. And then, yun, yung OAC na, binigyan ako ng OAC. Yung OAC is ganito lang yung itsura niya, guys. Sa office nila, nung pumunta ako, meron lang silang in-input dun sa system nila about sa record ko, ganyan-ganyan. Basta may trabaho na nila yun. Oo, basta ganun. And then, ganito na siya, yung itsura niya. Ayan. Ayan siya. Ayan, and then yun sa baba, ando na yung mga details nyo, yung name, and then passport, basta yung mga details, and then kung saan kayo nagtatrabaho, ganyan. Tapos meron din pala dito, nakalagay, valid for exit 2. So, ano siya, 2 months. Binibigyan kayo ng 2 months from date siya na issued para makalabas ng bansa or bumalik dun sa employer nyo. So, I guess, kasi may mga nagtatanong na dun sa previous video ko, ganyan-ganyan. Yung sa kanya is parang na-issuehan siya and then lagpas na ng 2 months yung alis niya. So, parang example, December 10 lang yung validity ng OEC niya and then lalabas siya ng December 15. So, I guess, sa ganong situation, kailangan yung kumuha ulit ng OEC or better yet, magtanong kayo directly sa POAE para hindi kayo magka-problema sa immigration or hindi kayo ma-offload. Ganon. So, yun. 2 months yung validity ng OEC. And then yung OEC pala natin is good for
one exit lang siya. So, baga, one-time use. And then, the next time na uwi kayo na Pilipinas, kuha ulit kayo ng OAC. Pero online naman. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa office nila. So, yun. So, pagdating sa airport naman, sa airline check-in, yun, hiningi nung staff ng airline yung OEC ko. Tinanong niya ako if OFW, ganyan. And then yung hiningi o yung OEC ko, tinignan lang naman niya. And then, after nun, nag-proceed kayo dun sa POEE counter to verify yung OEC. So, meron basta magtanong na lang kayo kung saan doon. Meron doong counter ng POEE, and then i-check nila yung OEC nyo, kung legit ba siya, tapos mag-fill up kayo na may konti kayo fill up na papel, tapos tatatakan nila yon, ganyan. And then after nun, pupunta naman kayo dun sa tax refund. Tapos, yung tax refund sa Manila, alam ko, is 550. Ako kasi, nanggaling ako sa Cebu. So, yung tax refund doon is 935 pesos. So, yun. After nun, yung, kasi may, di ba, may papel na pinirmahan or finil out doon sa nag-verify ng OAC. Yung papel na yon kinuha nung doon sa nag-tax refund. So, yun. And then, tapos nun, immigration na, and then sa immigration, titingnan lang nila yung OEC mo, and then, yun lang. Tatak na, wala na madaming tanong. And then, yun lang siya, guys. So, if meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa baba, and itatry ko yung best ko na makatulong or makapag-reply as soon as available lang. So, yun lang. Thank you so much, guys, for watching. And sana makabisita na din kayo sa Pilipinas, especially yung mga first time OFW. So, yun. Bye-bye!